Init ng galit na manggagawa ay lalong lalabas sa Mayo 1 kahit sa panahon ng transport strike dahil labis-labis na ang pahirap na idinudulot ng rehimen ni Bongbong Marcos. Sa halip na unahin ang kapakanan at kagalingan ng mga ordinaryong mga mamamayan, nakakadismaya, no? Tsa-tsa ang inuuna, Maharlika Investment Funds ang inuuna, katiwalian at korupsyon. Pero yung batayang kahihiyan ng mga manggagawa, batayang kahingian ng mga tsuper at driver, parang binako na lamang. No? Kung kaya't sa araw na ito, sa mga darating pa na mga pagkilos, ang panawagan ng mga manggagawa ay ang kahingian sa nakabubuhay na sahod na hindi dapat bumaba sa 1,200 pesos kada araw na kahingian sa private sector at sa mga government workers, tuloy-tuloy namin ipaglalaban yung 33,000 na minimum na kabuwanang sahod para matugunan yung tinatawag ng family living wage. Kami rin ay nakikisa sa malapad na kilusan ng mga manggagawa na mananawagan din ng dagdag sahod sa batas, 150 pataas ang panawagan na kahingian. Ito ay makakatulong sa kabuuang kahingian ng nakabubuhay na sahod na nakabatay sa living wage. Kaya ito ang inaasahan na sa buong Pilipinas, libo-libong mga manggagawa ang kikilos, mga government workers mula sa health sector, sa ating mga kaguruan, sa mga private sector workers, magsasanib ng lakas para padagundugin ang isang mainit na pagkilos sa araw ng Mayo 1. Dahil nga po, nandito nga po ang kailangan po ng mga mamamayan po na makisa po at lumaban po sa darating na tigil pasada Mayo 1 po. Nandito po si Jerome Adonis po, Secretary General po ng Lusang Mayo 1, upang ibuo po kung bakit na po ba kailangan ang lahat po ng ang bawat mamamayan po ay kailangan po talaga makisa at lumaban po sa darating ng mga pagkilos po. Magandang umaga po sa mga kapatid natin sa media, no, at sa lahat ng mga kababayan natin, mga manggagawa, mga ordinaryong mamamayan ang inaabot ng ating press conference ngayong umaga. So malinaw po ang bitbit na mga issue natin. Una, kami mga manggagawa ay malakas na susuportahan ang tigil pasada mula April 29 hanggang Mayo 1. Ito po ay hanggang sa buong bansa, hindi lang dito sa National Capital Region. Bibigyan ko lang kayo ng ilang mga rason kung bakit nasa manggagawa ang lahat ng dahilan para sumama siya sa tigil pasada nito na pabansa ang itsura. Malinaw po, tatanggalan ng hanap buhay ang libo-libo nating mga kapatid na driver at operator. Mawawalan sila ng hanap buhay, wala namang programa na malinaw ang gobyerno para bigyan sila ng panibagong hanap buhay. Therefore, madadagdag sila sa milyon-milyong mga manggagawa na walang trabaho. In short, gutom ang kanilang pamilya. Ikalawa na dahilan, tanging jeepney, traditional jeep na lamang po ang pinakamurang means of transportation para sa aming mga manggagawa na napakababa ang sahod, lalo na ang mga contractual, informal workers, mga estudyante, mga kababayan natin na araw-araw nagbabaka sakali na maghanap ng trabaho. Jeep na nga lang pinakamura, tatanggalin pa, ibibigay sa malalaking Pilipinong negosyante, kasabwat ang malalaking dayuhan car manufacturer tulad ng China, ng Japan, ng Korea at ng iba pa. So, pangatlo po na dahilan, ang isang sigurado, modern jeep na itsurang bus, no? At tawag nila, nawala na yung ating cultural heritage. Pero hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, ang isang sigurado, itong si Guades, napakasinungaling nito eh. At saka itong si DOTR Secretary Bautista, ang sarap kutusan eh kung nandito eh, no? Sabi nila hindi daw tataas yung pamasahe. Isang malaking kasinungalingan. 2.8 ang halaga ng jeep. Paano mo babayaran? Simple. Tataas mo yung pamasahe para makabayad ka. And therefore, imagine ninyo, itataas ang
pamasahe, yung dagdag na kita hindi mapupunta sa ordinaryong driver, mapupunta sa pambayad doon sa mga bagong modern jeep kung saan manggaling na bansa. Sa suma total, kukunin yung bilyon-bilyong halaga ng piso na ipambabayad sa 2.8 billion sa mga ordinaryong mga commuter. No? Mga manggagawa na kontraktual, mababa ang sahod, mga estudyante, no? Mga maralit ang lunsod. Tayo ang pagbabayarin. No? Kaya po, hindi ito namin tinatanggap. Kaya, again, uulitin ko, yan po ang mga pinakamabibigat na dahilan kung bakit 29 pa lamang ang mga manggagawa sa buong bansa ay sasama na sa tigil pasada ng mga kapatid nating driver at operator April 29 to May 1. Ikalawa, ano ba ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa usapin ng sahod? 2 buwan na, magdadalawang taon na ito si Marcos sa kapangyarihan. Tumaas na ba ang sahod ng mga manggagawa? Di ba hindi? Nananatiling nakapako sa pinakamababang halaga. Mabuti na lang nagkaroon ng away ang Senado at Kongreso patungkol sa tsa-tsa. Kaya yung Senado ay nagkandarapa na ipasa yung 100 pesos across the board nationwide, provided para lamang po sa mga minimum wage earner sa buong bansa. So pinag-away pa. Paano kung lagpas ako sa piso? Hindi po ako makikinabang doon. No? Dahil minimum wage earner lang. So ano pa patunayan natin doon? Sa kasaysayan natin, nagiging mabilis lang ang batas para ispasa kung ito ay certified as urgent bill ng Pangulo. Pero sa kasaysayan ng wage, inarangkada ng Senate, pwede palang gawin kahit hindi certified as urgent bill ng Pangulo. Pero itong Kongreso hanggang ngayon tutulog-tulog. Speaker Romualdez, gising-gising. Kung ano pinagagagawa niya yan. Chair Nograles, Fidel Nograles, gising-gising, galaw-galaw. Nakadalawang hearing tayo dyan sa Kongreso. Pero hanggang ngayon, nag-recess na, wala kayong malinaw na sinasabi kung kayo ay magpapasa ng legislative wage increase. Again, ang kahilingan po namin, dagdag na sahod sa antas ng nakabubuhay or family living wage. Sa ngayon, magkano? 1,200 yan dahil yan po ay aming constitutional and labor rights. Ito, mabuti pa yung tsa-tsa, ang bilis umarangkada. So kaya po, yung charter change ay mahigpit namin tututulan yan. No? Dala namin sa araw ng Mayo 1, bibigay ko lang sa inyo yung mga dahilan sa perspektibo ng manggagawa. Bakit kami tutol dyan? One, dahil yung nagdududa ka na na kahit economic provision ay pwede pang itawid sa political provision, which is napakadelikado ng extension ng mga nakaupo ngayon. Pero kahit pa po economic provision lang, tutol kami. Bakit? 100% land ownership. So, simple, kaya-kaya bilhin ng mga dayuhan yung lupain natin sa Pilipinas, lalo tayo magkakaroon ng wala na nga lupa yung mga magsasaka, kaya meron po tayong food shortage. No? Kasi walang mapagtamnan. Inaangkin lang ng mga malalaking Panginoong may lupa. So ang hindi natin matatanggihan, mamamatay tayong lahat. Mamamatay tayo sa Pilipinas, ililibing tayo sa lupa ng Pilipinas, pero pag-aari ng dayuhan. Ikalawang punto, sabi ni Bongbong Marcos, para lutasin yung unemployment, mababang sahod, at iba pa, no? Kailangan ibukas yung ating ekonomiya sa charter change para pumasok ang investor. Para pumasok ang investor, tanungin ko kayo, kailangan may pangako ka. Alangan naman pumunta ako sa iyo magnegosyo na wala kang ibibigay. Sa history ng Pilipinas, ang palaging ipinapangako sa usapin ng labor sectors, sige, pumunta kayo sa Pilipinas, titiyakin ko na mababa ang sahod ng mga manggagawa. Titiyakin ko na mananatili ang pinakamaraming contractual, both public and private. Titiyakin ko na magpapatuloy ang pangwawasak sa mga unyon sa Pilipinas sa anyo ng atake ng NTF-ELCA through red tagging, at hanggang ngayon po, nagpapatuloy yan. So yun lang yung mga kondisyon para pumunta ang mga negosyanteng dayuhan sa ating bansa. Ang tanong, tatanggapin ba namin mga manggagawa ang ganong mga kondisyon? Hindi po, dahil hindi yan ang progreso, hindi yan ang unti-unting paunlad na inaasahan natin. No? Bibit-bitin po namin yan sa Mayo 1. Panghuli, nadadali namin na Mayor Raiza sa araw ng Mayo 1, ito pong nagaganap na pinasok na katraidoran ng gobyerno ni Bongbong Marcos, itong trilateral war exercise. Napakadelikado nito. No?
nagaganap nag-start na noong April 22 ang trilateral war exercise sa pagitan ng US, ng Japan at ng Pilipinas. Pinakamalaking war exercise sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit tutol kami dito? One, dahil madedisplace doon sa mga dahil madedisplace ang mga kapatid nating katutubo magsasaka at mangingisda sa mga areas kung saan nila ilulunsad ang war exercise. Walang alternative na kabuhayan. Bago pa yung actual, binabawal na nila yon. At ang pinakamalaking problema dito, ang US nagmumukhang peacekeeper. Itinatago, alam niyo po yung katangian ng US, talagang ito yung manguupat ng giyera. Ito ang may pinakamahabang krimen sa kasaysayan ng giyera sa buong mundo. Nang nanunulsol para magkalika ng giyera. Dahil nakatago sa likod nila yung hidden agenda na magbibenta sila ng armas. So, para alpasan po ng Estados Unidos yung kanilang napakalalang economic at political crisis, kailangan nila gamitin ang kanilang mga bansang kolonya o semi-colonial na mga bansa na kausap tulad ng Pilipinas para lumikha ng kondisyon ng giyera, and then after, pagka nagka-giyera, magbibenta ng armas yung US, kikita sila. So, kaya pinalalala po nila yung tensyon. Sinasadya ng US na palalain ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ito para lang po, tignan natin mabuti. Di ba nakikita ninyo yung Chinese vessel, binubomba yung mga Filipino vessels papunta sa support group natin? Dahil yun ang nakikitang visual ng ating mga kababayan na, ang sama ng China. Si US, anong ginagawa? Kunwari, peacekeeper. No, naglulunsad ng mga war exercise. Wala siyang direct attack. Kaya kung mababaw ang ating suri, titignan lang natin, mabuti yung US, masama yung China. So hindi po totoo. Ang stand naming mga manggagawa, ayaw namin sa US, ayaw namin sa China. We want an independent foreign policy para sa ating bansa. Kaya tuloy-tuloy po namin i-expose itong epekto ng war exercise natin ito na dapat itong tutulan at dapat putulin na ang lahat ng military agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos at iba pang mga bansa na napakadelikado dahil kakaladkalig na tayo sa giyera, sila makikinabang at hindi natin kailangan makipag-giyera in the first place para resolbahin po yung ating ang mga problema sa kasalukuyan. So, again, yan po ang aming malalaking issue na bibigbitin sa araw ng Mayo 1 at asahan niyo po na magkakaroon ng pambansang pagkilos sa mga sentrong rehiyon, sa Cebu, sa Panay, sa Iloilo, sa Central Luzon, sa Baguio, no, sa area ng Kabikulan, no, iba't ibang forma, may mga pagtitipon, may mga caravan na isasagawa sa buong bansa bilang pagpapakita ng malakas na pagtutol ng mamamayang Pilipino sa pangunguna ng manggagawa dito sa karumal-dumal na kinakasakdala nating krisis sa ilalim ni Bongbong Marcos. Kaya 4 na araw na lamang ang Mayo 1, maniningil ang mga manggagawa at ang taong bayan kay Bongbong Marcos sa kanyang kapabayaan sa usapin ng napakalalang krisis at ito posibleng makaladkad tayo sa giyera. So, yun lamang po, magkita-kita tayo sa araw ng Mayo 1, magdala lang ng mga, dahil sobrang init, magdala tayo ng tubig, payong at iba pang mga panangga sa napakatinding init. Hindi mapipigil ng napakatinding init ang pangangailangang umilos ang mamamayan dahil ang ating po mga kahilingan ay lihitimo, makatwiran at kailangan natin maparesponse ang bingi, inutil ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Mula po sa ating mga tagpagsalita po, saan po natin na magkakaroon po ng malaki at malawakang pambansang pagkilos po sa 29 po hanggang sa pandaigdigang araw po ng paggawa po. Dito na po nagtatapos ang pagbabahagi po ng ating mga tagapagsalita at bukas na po ngayon ang floor para po sa mga tanong po. April 29 hanggang Mayo 1, declaration po ng transport strike. At ito ay may iba't ibang mga mass-up sa area sa buong NCR at sa iba't ibang region. Partikular sa National Capital Region, yung
mga major road, kagaya ng Alabang, Baclaran, Sukat, Up Avenue, Agoncillo, Para, Monumento, Novaliches, Vitex, Anonas, Katik 2 and 3, at Katipunan, Pilcoa. Yung pong mga major road na yan, na kung saan magtitipon-tipon sa umaga pa lamang at sa hapon ay tutungo sa mas palaking assembly hanggang magsamit sa Mayo 1, sapagkat ilang araw na lamang po, ang 29 po ay huling araw na inaibinigay na deadline for consolidation, at ang 30 ay disteras, at ang 1 ay sabi nila paghuhulihin na raw yung mga jeep. Karapatan ng mamayang Pilipino na maglingkod sa sambayanan. Kung kaya kahit pa matapos ang deadline, hindi titigil sa pamamasada ang mga driver at operator. Maraming mga kolorong na walang linya na nagsisibiyahe. Bakit bumibiyahe? Sapagkat ang mga kolorong ay bahagi ng pagsiservisyo sa matawag na mamamayan. Ang mga walang kangkisa na bumibiyahe ay bahagi na obligasyon na punuan yung krisis at transportasyon. Kami pa kaya na may linya, yellow plate, may kangkisa, nakarehistro ay hindi bibiyahe. Yun po yung maiing paninindigan na gagawin namin lumagpas man yung deadline ng consolidation. Dekada na kaming naghahanap buhay. Dekada na hawak namin yung mga prangkisa. Walang gumigimbala sa amin. Nag-modernize kami mula sa tatluhan, maliit ang makina hanggang bilakihan ng makina, at umabot na sa sukdulan na compliance daw sa clean air gases. Samantalang, sino ba ang lumikha ng krisis doon sa mga globalized na Clean Air Act, green gas houses? Di ba yung mga mamaunlad na bansa ang nagdala dito na mga makina na mauusok? At kung ganun din lamang ang sitwasyon, ang public service ay huwag dapat gawing negosyo. Ang public service ay isa sa pinakamalaking tungkulin ng gobyerno na akuin dapat ito tulungan at bigyan ng lahat na nararapat na ayusan, sapagkat hindi tatakbo ang ekonomiya kung walang sektor ng transportasyon. Yan ang gagawin namin sa napipitong deadline sa April 30. Maglulunsad kami ng 3 araw na tigil pasada. At ang pinakapanghuli, sasalib kami sa uring mga manggagawa, dahil ang sektor ng transportasyon ay bahagi ng uring mga manggagawa, public transport worker. Eh nga po, para po sa mga katanungan po, awas na po tayo. Pwede na po magtanong po tayo lahat. Hi sir, good morning. Chris Chan from JBTC Labo. Sir, dinawin lang namin, higing pasada yung gagawin natin. Pagbiyahe, from 29 to May 1. Tigil pasada po yun. Bagamat yung kalagayan natin sa kasalukuyan ay may mga senaryong inabot. Una, may mga existing na naka-off, at yung mga existing na yun ay halos nadagdagan ng nadagdagan sa kasalukuyan. Kung kaya, batay sa datos na inilabas ng pahamalaan, 75% o 80% na consolidated na 20% na lang yung hindi nagpo-consolidate. Pero sa actual na kalagayan, tingnan natin na halos additional na jeep pa ang bumibiyahe sa kasalukuyan. Kaya, malaki pa talaga yung laban, malaki pa talaga yung traditional jeep na tumatakbo, at yung mga halos ilang mga minibus na tumatakbo sa mga major roads ay umuunti-unti pa dahil walang mga pyesa at hindi mabayaran iba.
Sir, follow-up lang. Ilan yung inaasahan natin na lalahok from Piston at ilan yung lalahok from KMU? Tsaka saan yung gagawin yung pinaka main rally on May 1? Well, kung bilang patuloy kaming nagkumonsolida kayo ng bilang, nag-update, pero thousands of transport workers multi-sectoral ang kikilo sa araw ng Mayo 1. Bago ang Mayo 1, 29 pa lang ay lalahok na kami sa tigil pasada o transport strike ng Piston o transport group. May mga tinukoy na mga areas, may protest center sa mga cities, no? Binanggit na ni Gabo kanina, hindi ko ulitin, papakat sunod ang mga manggagawa. So parang pupunta kami, tapos alternate to mapapalitan. Siyempre, ang pinaka-main bulk ng process namin, sanay ng mga manggagawa dahil magsasanib naman ang transport sa araw ng Mayo 1. So, sa tanong na kung saan sa araw ng Mayo 1, basically, dito po kami magsisimula sa UST. Sa UST, dyan na ang tipunan ng mga main concentration na lahat-lahat naglalahok sa araw ng Mayo 1. So, maaga-maaga po ang tipon. 6:30 a.m. matitipon-tipon na dahil nga po medyo iniwasan din natin yung sobrang init. No? Pero kami sa bahagi ng KMU, Bagong Alyansang Makabayan, ay tutulak pa po kami. Tatapusin namin ang Mayo 1 doon sa paanan ng Embahada ng Estados Unidos bilang pag-condemn dito sa trilateral na war exercise na ginagawa sa pagitan ng Estados Unidos, ng Japan at ng Pilipinas. Dahil ang tingin natin, ito ay dapat tutulan, makatuwirang tutulan ito dahil di ito maghahatid sa atin ng ginhawa doon sa mga matatagal na long-standing na demands natin sa pagkusolba sa usapin ng sahod, usapin ng nagtataas sa presyo sa piso at iba pa. So doon po namin tatapusin ang Mayo 1.